Magandang araw po. So, ito po yung aming system wherein itong unang part po is pagla-login po. And sa pagla-login, meron pong magkaibang database yung admin sa teachers para po ma-differentiate siya sa iba't ibang features. So, upon logging in po, ang makunang makikita po ng admin is yung student information na naka-input na sa ating databases. So, makikita po dyan yung drop down ng grade, tas yung open na button, yung add section, saka yung input field, saka yung table po. And, so, yun po. Bawat grade po is separated po. Then, mag-input po tayo ng bagong student or user. So, last name, first name, middle name, then yung gender, yung suffix, then yung age, yung birthday at age, yung age po is auto-compute na, LRN, then yung contact number po na gagamitin ng parent para pang login dun sa ating application. Yung kanilang last name, first name, saka middle. Saka po may suffix man. Then yung email address po is yung sa akin na lang po gagamitin for verification po yung OTP. Then yung atin pong address. Sa grade 2 po na grade level natin siya ilalagay. And maglalagay po tayo ng kanilang profile or picture. Then, isa-save po natin. Then, yun. Data save. Then, pag pumalik po tayo sa ating student information sa grade 2, so, nandun po yung ating student na in-input, yung kanyang last name, first name, middle name, birth date, age, LRN, so, and so on. Next is yung pag-add po natin ng user. Sa add user po is yung gumagamit po ng ating system, which is the admin saka po yung teacher. So, sa ngayon po, meron po tayong 3 teachers saka 2 admin. Kung nakita nyo po din, maglalagay po tayo ng panibagong user as a teacher. Yung user niya po is teacher number 4 saka yung password. And pag na-save po, then check natin. So, andun po yung new user. Then, sa pagde-delete po ng user, lalagay po lang po natin yung username. So, yun, natanggal na po yung na username. Then, sa school events, dito naman po tayo maglalagay ng events or activities po ng school na makikita po natin sa software. So, kanina po meron po tayong test event, which is dinelete na po natin. Lalagay po natin January 10 and to January 12. Then, yung description po ng event. So, test event of the system for the school. Then, save. Then, kakaroon po tayo ng note kung ano yung mga list. Saka po yung bawal po tayo maglagay ng event na nakapas na yung date or nakalipas na yung date. The next po is user access, which is mag-define kung aling grades lang po yung pwedeng or aling grades lang po yung pwedeng galawin ng isang registered na teacher or yun. So, dito po yung teacher number 4. Then, as of now, wala po siyang capability na mag-edit ng grades. So, isaset natin siya ng grade 1, grade 3, at grade 4. Pag na-save na po. Yun lang po yung mga grade levels na pwede niyang galawin or editan ng grade, ganun. Next is student attendance, where dito naman yung pagta-time in at time out ng isang student.
So, ang ilalagay natin dito is yung in-enter natin na student, yung contact number niya po yung gagamitin natin na magsasend na rin po ng message sa parents. So, ayan po, last name, first name, junior, and middle name, tapos yung kanyang grade level, then yung message na nakapasok na sa school, kung anong date sa anong oras. 9 PM po yung, kasi po 9 PM po tayo nag-test. Next, yung archive po, pag in-archive po natin yung system, mabubura lahat ng data, then yung mga past students ay move one level above or up. Then, as a teacher naman po, ang paglalagin is yung username at password. Then ito lang po yung kanyang kayang i-view, yung mga nag-time in na students. Nakita niya po as attendance. Then, yung grade input. Ayun po, yung access niya lang ay 1, 3, and 4 na sinet natin kanina. Then, papasok po tayo sa grade 1. Yun. So, as of now, wala po siyang grade 0 po lahat. Lalagay lang po natin yung ID, then yung makikita po natin, 0 po lahat ng grade ng student na yon. Pati na rin po yung kanyang observed values. So, maglalagay po tayo ng grades. So, 90 sa lahat po ng first quarter. Then, save, data save. Then, pag binuksan po ulit natin yung table, makita po natin na na-save na lahat ng grades. Sa second quarter po, wala pong nakalagay kasi hindi pa tayo naglagay. Then, lalagyan po natin siya sa second quarter, 99. Save. Then, pag pumunta po tayo ng second quarter, ayun, makikita po natin na si student na may ID na 1 ay 99 lahat ng grade ng second quarter. Then, yung student ID number 2, full name ay test. Talagyan po natin lang siya sa fourth quarter. Then, save. Then, pag pumunta po tayo sa fourth quarter, makita po natin student ID number 2 is nagka-grade po siya sa fourth quarter. Then, lagyan po naman natin ng behavior states or observed values ng student number 1. So, sometimes observe, always observe, sometimes. So, save. Then, lahat po ng data na nilalagay ng teacher dito ay makikita po sa ating application na mabubuksan ng parents. So, doon naman po tayo. So, dito naman po, bago po tayo makapasok sa grade or ano ng bata, that po, i-register po muna natin yung ating contact number na nasa system na. So, pag wala po, hindi nyo po masasearch yung inyong full name, yung student full name. Then, request po tayo ng OTP through email. Ayun po yung email na ginamit ko kanina or sinign up. So, isushow ko po yung email. So, yun. Email na po ay 53824. So, copy ko po ito. Then, paste. Then, maglalagay na po tayo ng ating password, which is pass, then registered successfully. Then, back to login. And dun sa forget password po, same process lang po. Ilalagay po natin yung ating contact number, din yung email na nakaregister do sa ating contact number or yung ayun po. Then request another OTP na magsasend po do sa ating reload ko lang po. So wait lang po. So, yun. Meron na po tayong new message from Jess OTP. Then, yung bago is 94032. Then, copy. Then, ipipaste na po natin. Then, yung ating pong bagong password. This case ay new pass. So, change. Back to login. Then, yung yun na po yung gagamitin nating password. Yung pinaka-latest. So, new pass.
Ayun. Upon login in po, makita po natin agad yung student events na nilagyan natin kanina. Then yung grade niya, which is wala po kasi hindi natin nalagyan, and yung observed values. So, itatry nating ilagin yung nilagyan natin ng grade kanina. So, ito po yung contact number or username na nakalagay sa ating system. Wait. So, ayan. So, nakikita po natin sa first quarter is 90 lahat and 99 sa second. Then, observed values. So, ayan. So, ayun lang po. Thank you.